Sir, nakakita mo ako dito. Amen. Alright, once again, magandang hapon sa lahat. Maraming salamat, Pastor Bentor, for the privilege na once again. Ako po ay mapapangaral ng salita ng Diyos and maraming salamat, no? Kanina umaga sa unang dalawang mensahe and at this time, palit kami ng schedule ni Pastor Bong, ako naman mauna. So, siya naman ang pangalawa. Alright. This time, may request everybody to please stand and buksan po natin mga Biblia, very common passage. Matthew chapter 28, the text of our theme. Sabi ko sa inyo, ang mga mensaheng maririnig natin ay paulit-ulit lang naman yan. Amen? So, nakadepende yan sa maturity ng nagdadala. Kung paano maipaliwanag ng mas malawak and the experience na pwede niyang ma-share. Amen? Pero lahat po ng pangangaral ay mula lang naman sa Biblia. Iisang aklat ang ating pinagkukunan. Kaya huwag na kayo magtaka kung minsan ay mauulit yung mga points nating maririnig. Okay? Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Okay pa kayo? Amen. Daming kinain nyo? Amen. Kapag maraming kinain nyo, madali kayong mansok. Pero wag naman sana. Okay? Kasi hahaba ang preaching ko kapag nakikita ko may natutulong sa inyo. Sige, verses 18 to 20. Sabay tayo, ready, go with me now. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Loving Lord, Heavenly Father, we are so grateful once again that we could continue on studying Thy Word. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na inyong binago. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong makapagtipon kaming mga anak mo, kaming mga alagad mo, upang kami ay mag-aral ng iyong mga salita. I am praying the capability mula sa inyo, Panginoon, na may pangaral ko ng may simplicity, may clarity ang inyong mga salita. And it is my prayer na magiging pagpapala, Panginoon, ang aming mapag-aralan. Bigyan po ninyo kami ng bukas, mapagkumbaba, at teachable na puso, at pusong mapagmahal sa inyong mga salita. And it is my prayer that there will be always a place for improvement sa aming mga buhay. Upang sa ganon, pag-uwi namin, Panginoon, sa aming mga respective local churches, ay merong pagbabago. Magandang pagbabago, Panginoon, na magaganap sa aming mga buhay. Upang sa ganon ay magiging mas kapaki-pakinabang kami kung saan simbahan mo kami inilagay. Kayo po ang mabigyan ng papuri sa maghapong ito. Purihin po ninyo ang lahat ng kaluwalhatian sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? Balik na sa grupo. Sige lang. No? Inaalala ko sa mga pagkakataong katulad nito, iniisip ko si John the Baptist. Amen. No, di kayo nagtataka, libo-libong tao, walang microphone, open field. Yeah. Ang sekreto niya, locust and honey. Pero ang pinakasekreto niya, siyempre sa Diyos. Amen.
Kahit ilang galon pa ng honey ang iinumin mo. No? Ilang kahon pa ng low-cost ang kakainin mo. Alright? Kung wala ang Diyos, wala pa rin yan. Alright? Now, huwag lang tayo magreklamo. Kalma lang. Relax lang. Amen? Dahil the more na nagreklamo tayo, nagiging discomforted tayo. Alright? Isipin lang natin na nasa ice tayo. Nasa yellow tayo. Amen? Para, minsan nasa isip lang naman yan eh. Di ba? Pag inisip mo ang sitwasyon na mahirap, ay talagang mahihirapan ka. Pero kapag ini-enjoy mo lang ang sitwasyon, parang normal lang yan. Di ba? Katulad dito, brown out. Sige lang, wag mo lang isipin na brown out. Parang normal lang. Alright? Para hindi tayo masyadong maapektuhan. Alright? Now, very common passage of scripture ang ating, kaya pala Pastor Bong, ako yung pinauna. Iniisip mo, ano yung kasalanan ko? Bakit nag-brown out? No. It's just, you know, it's everything may dahilan ng Diyos. Alright? So, very common passage of scripture, and I want to emphasize to you in verse number 19. Ang sabi ng Panginoon, bago siya mag-ascend into heaven, alright? After his post-resurrection ministry, after 40 days, no? Mula nang mabuhay siya muli, at siya ho ay nagministeryo, after 40 days, siya ho ay aakyat na sa langit. Tinatawag itong ascension after his 40 days post-resurrection ministry. But before siya umakyat sa langit, ay inihabilin niya itong mga napakahalagang bagay sa kanyang simbahan. Alright? We need to understand that this was his last words, which should be given first priority. Amen. Ito ang huling mga kataga na binitawan ng ating Panginoon na dapat bigyan natin ng unang halaga, prioridad. So, okay. Akala ng Diablo may isahan niya tayo, ha? Handa ito, oy! Alright. So, this was God's last words, which should be given first priority. And sabi niya sa verse number 19, go ye therefore. Tingnan niyo ang salitang therefore. This is a conclusive word. Amen? Ang ibig sabihin ay pwede talagang magawa ang misyon. Pwede talaga. Kasi ang Diyos hindi ho magsasabi ng isang bagay na hindi pwedeng gawin. Hindi mag-uutos ang Diyos ng isang bagay na hindi kayang gawin. Kung sinabi ng Diyos na, go ye! Kaya talagang gawin. Mission ito, mission, amen? Kapag sinabi ng Diyos na inutusan tayo ng Diyos na gawin ang mission, kayang gawin yan. Pwedeng gawin. Kaya very simple ang preaching sa hapong ito, the possibility of mission. Amen. No? Or mission possible. Parang pelikula. Right. Malapit sa Amen. pelikula. No? Pero negative yung pelikula, Mission Impossible. Alright? The possibility of mission. Alright? Pwede talaga kahit saan kang lugar, at any location, pwede talaga ang misyon. Sa syudad ka man, sa bayan ka man, sa barangay ka man, sa bundok ka man, sa isla ka man, pwede talaga ang gawin ang misyon. Our mission never changes, no? Wherever we are. Whatever our social status, our educational status, our financial status,
the mission is still the same. Amen? Kailangan lang talaga ilagay natin sa ating puso. Kailangan lang talagang mahalin natin ang misyon. Kailangan lang talaga ng ating mga puso ay magiging tama sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Ang misyon ay magiging imposible lang naman kung ang puso natin ay hindi tama sa harapan ng ating Diyos. Pag may mali sa ating puso, yan ang magiging sagabal na ang misyon ay hindi natin magagawa. Pero kapag tama lang ang ating mga puso, mga kapatid, ay talagang pwedeng magawa yung misyon. Kapag ang puso natin ay may pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kaluluwa, kapag ang puso natin ay may pananampalataya sa Diyos, ay talagang hindi imposible ang mission. So the number one thing that we need to understand about the possibility of mission, bakit posible ang mission? Number one, because of the power of God. Tingnan niyo in verse number 18. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Now, this power speaks of authority. That's right. The authority of mission comes from God. Through the church. Amen? The author of mission is God, and the agency of mission is the local church. You see? So, sabi ni Jesus Christ, all power, lahat ng kapangyarihan na sa Kanya. Ibig sabihin, kapag tayo ho ay sumunod sa Panginoon at pananampalatayaan natin ang ating Panginoon, alam mo ninyo, hindi magiging imposible. Bakit? Siya ho ang magpo-provide ng kalakasan kailangan natin. Lahat tayo may mga weaknesses. Lahat tayo may kahinaan. Amen. No? Walang Superman dito sa atin. Kahit si Superman nga, may kahinaan di ba? No? Sa pelikula, sinong nakapanood ng Superman? Di ba? Kahit si Superman, may kahinaan. Oh. So, tayo, normal tayong tao, fiction lang yan. No? I do not believe in that. No? Pang-entertainment lang yan. Pero tayo, normal na tao tayo, meron tayong kahinaan. Are you with me? At hindi kaya ng ating mga sarili lamang lakas. Hindi kaya ng ating laman. Gagawin ang misyon. Kasi ayaw ng ating laman. Gawin ang misyon. Di ba? Nakakapagod, mahirap, no, di ba? Mainit sa panahon ngayon, di ba? Magbabahay-bahay ka, no, papagalitan ka pa, di ba? Hahabulin ka pa ng aso, hahabulin ka pa ng palakol. Saan si Pastor Gilo? Oh, itong mission namin sa Barotang Nuevo, ba? Hinabol ng adik ng palakol. Grabe ang bilis-bilis niya. Naiwan yung young people na kasama niya. Di ba mahirap ang mission? Lalo na kapag nag-uumpisa. Okay? Normal lang yan. Sorry. Ang dami ng hangin ang ulo ko. Okay lang. Mapapaos ako niyan mamaya. Kapag kasi napapawisan tayo. Buti nga to, no? Back in the old days. In those old days, amen? Walang electric fan. Di ba? So, maganda to, talagang no? Pagpapawis talaga to. Alright. Now, mahirap lalo na pag nag-uumpisa. You see? Kaya kayong nag-uumpisa pa lang, normal lang yan na mahirap. Okay? Pero, sa power ng ating Panginoon, bibigyan niya tayo ng kalakasan na malampasan lahat siya. Bibigyan niya tayo ng kalakasan upang sa ganon ay makapagpatuloy tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Diba? Kahit parang ayaw na natin, pero yung kalakasan ng Diyos ay patuloy siyang
magsusustain sa atin. Di ba? Sabi ng Biblia in Acts 1:8, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Diba? Tinuturuan tayo na huwag tayong magdepende sa ating sariling kalakasan. Amen. Dahil may limitation ang ating sariling kalakasan. You see? Pasalamat tayo. Unlimited ang kalakasan ng Diyos. All the strength that we need ay nasa Diyos. Amen. Kaya sinabi talaga ni Jesus Christ, all power is given unto me. Amen. Amen. See? The authority that we have comes from God. Right. The strength that we have comes from God. You see? At palagi tayong magdepende sa ating Panginoon. Gusto ng Diyos yan para manatili tayong humble. Yes. Amen. Hello? Right. Kasi kung akala natin sa sarili natin malakas na tayo, kaya na natin, minsan nakakalimutan natin ang Diyos. Right. Tama. Nagiging proud tayo. Yes, sir. Diba? Pero kung na-maintain sa ating isipan, sa ating mga puso na biyaya at kalakasan ng Diyos na tayo Amen. makapagpatuloy. Mamimaintain ho yung humility, yung humbleness, Amen. yung pagkamapakumbaba sa atin. You see? Hindi maganda na tayo ho ay mapagmataas. Hindi maganda na sobra ang believe natin sa ating sarili. Diba? Yung tayo na ang naluluwalhati, ako pa. Ba't di ko magagawa yan? Cum laude ako. Kung bihira. Diba? Ba't di ko magagawa yan? First honor ako sa nung nursery kami. Amen. Hindi maganda yan. Right. Ang kagandahan, alam natin may limitasyon ang ating kalakasan. Tama din. At alam natin na nakadepende lang tayo sa Diyos. Right. Amen. Hindi pwedeng gawin ang misyon na malayo tayo sa Panginoon. Di ba? Kanina, ang issue ng intimacy. Right. Di ba? Ang issue ng intimacy, sabi ni Jesus Christ, lovest thou me more than this? Hello? Kasi malayo na sila. Iniwan nila ang ministry. Nang isda sila, balik sila sa pangingisda. Malayo na sila sa Panginoon. Kaya pinuntahan sila ng Diyos dahil gusto ng Diyos na sila ay muling maging malapit sa Panginoon. Amen. Dahil alam ng Diyos, kapag malayo tayo sa Diyos, imposibleng magawa natin ang misyon. Kaya kailangan talaga ng ating simbahan ay magiging God-centered church. Dapat magiging Christ-centered church. Ng Panginoon ay siyang naluluwalhati, na itataas. Amen? Amen. Hindi yung kung sinong personalidad. Ang pinaka-importanteng personalidad sa simbahan ay ang persona ng Diyos. Amen. Siya dapat palagi ang naitataas. Amen. Salamat tayo sa may mga miyembro tayong faithful, napakatapat sa gawain ng Diyos. Amen. Pero dahil lang naman yan sa Panginoon. Right. Kung Tama. wala ang Panginoon sa kanilang buhay, hindi naman nila magagawa yan. Tama. Correct. Bakit Correct, tayo? Kaya ba natin kung wala ang Diyos sa ating mga buhay? Hindi. Kaya ba natin talikdan ang mga bisyon ng buhay natin kung hindi dahil sa kalakasan ng Diyos? No, sir. Yan ang gusto ng ating laman. Right. Amen. Yan ang gusto ng ating laman. Amen. Salamat sa kalakasan ng Diyos. Amen. Hindi imposibleng na makuha yung mga bisyo sa buhay natin at hindi imposibleng magiging tagapangaral tayo ng salita ng Diyos. Right. Hindi imposibleng magiging soul winner tayo. Right. Hindi imposibleng magiging discipler tayo. Hindi imposibleng magiging teacher ka ng salita ng Diyos. Right. Hindi imposibleng makapagbigay ka para sa suporta sa mga missionaries. Amen. Nagkakaintindihan ba tayo? Amen. Alam mo ninyo, sa sariling lakas natin, mahirap ho
magbigay. Right. Tama. Amen. Lalo na sa panahon ngayon. Right. Ang hirap, ang mahal ng... Ang mahal ng krudo. Right. You see? More than double. Buti, bumaba ng konti. Can you imagine? Amen. Yung krudo namin na mga nasa 6 to 8,000 weekly sa mga sasakyan. Right. More than double. Bihira. Kung pwede lang maglakad na lang. Pero hindi naman natin problema yan. Problema yan ng Diyos. Right. Tama. Amen. Kaya namang provide ng Panginoon. Amen. Ang kailangan lang natin palakasin ang ating pananampalataya. Right. Tama. Diba? Nagiging dahilan yan upang mas lalong idiin sa mga members, sa mga soul winners. Amen. Tutuhanin nyo ang pag-soul winning kasi ang mahal na ng kurudo. Amen. Ang mahal-mahal ng kurudo pagkatapos maglalaro lang kayo sa soul winning, walang bisita. Right. Tama. Okay ba kayo? You know what? Mission is possible. Okay? You can have your own missionary. Are you with me? Mahirap mag-training. Mahirap mag-send out. Kasi responsibilidad mo yan. Right. Tama. Kapag nag-send out ka, responsibilidad yan. Amen. Ang end of the world, walang problema. Right. Pero ang end of the month, Right. Judith. iyan ang malaking problema. You see? Sa extension church namin doon sa city, nakabili kami ng lote doon, okay, para sa extension church namin. Nangyari sa amin mula sa bayan papunta ng syudad. Yung iba galing syudad papunta ng bayan. Amen. Kami iba galing sa bayan papunta ng syudad. Kasi Amen. members kami na nag-migrate sa city, ay talagang mahal nila ang aming simbahan. Sabi nila, Pastor, di talaga kami magta-transfer. Pwede ba mag-start na tayo dito? Yan ang nangyari. Kung ba't may extension church kami sa city. On my part, mahirap. Diba? Ganunin mo. Mahal pa naman lang lupa sa sa syudad. Right. Nagbabayad kami 200,000 monthly. Amen. Nung una parang natatakot din ako eh. Pira saan namin kukunin to. Hindi naman kami ganun kayaman. Okay? Hindi kami mayaman. Walang pondo ang simbahan. Kasi kung anong pumasok, yan ang gagastusin sa ministry. Amen. Pero salamat, naka 7 months na kami. 15 months yan. Nag-down kami 1.7 at saka yung 3M ay for 15 months, 200,000 monthly. Amen. Kaya kung malapit na ang ang end of the month, parang nilalagnat kami. Right. Tama. Lalo na si Brother Chandre. Amen. Amen. Kasi siya itong humaharap doon. Right. Pero posible talaga. Amen. Amen. Hindi natin kaya pero kaya ng Diyos. Amen. Doon pa lang yan. Kakayanin ng simbahan. Hindi naman niya iuutos yan sa simbahan na hindi makakaya kapag tayo ay nanampalataya sa lakas ng Diyos. Right. Amen. Mahina tayo pero malakas ang ating Diyos. Amen. Amen. Diba? Sabi mo, Pastor, hindi ako masyadong matalino. Hindi ka masyadong matalino pero ang Diyos mo ay matalino. Right. Ang Diyos Amen. namin ay matalino. Karamihan sa aming mga pastor ay makapasanga lang eh. Di ba? Right. Parang ayaw pa na kaninin. Makapasanga lang, okay na eh.
Pagsalitain mo ng English, pambihira. Ha? Pero nakikita niyo, ginagamit ng Diyos. Amen. Gustong ipakilala ng Diyos na hindi sa ating kalakasan. Right. Sa kanyang power. Amen. Sabi niya, all power is given unto me. Church, lahat ng kalakasan na kailangan nyo na sa akin. Amen. Gusto ng Diyos sa Kanya tayo lumapit. Right. Gusto ng Diyos sa Kanya tayo magdepende. Right. Huwag sa kung ano, meron tayo. You see? Amen. At totoo lang, isang pindot lang naman ng Panginoon. Yung ipinagmamalaki nating talino ay pwedeng mawala. Right. Diba? Babangga ka nga lang sa haligi at saka, diba? Magiging ganun ka na. Right. Pwede. Diba? Yung mukha mo, ipinagmamalaki mo dahil, diba? Daig mo pa si, sino pinakapuging artista? Diba? Pakito Diaz. Mga young people. Mga young people, mahilig to sa mga ha? Direk. Sige na lang. Ayaw nilang magpahalata. Ayaw nilang magpanakip. Isang pangga mo lang. Impoy. Pwedeng ma-deform ang mukha mo. Pwede kang maging pangit. Kasi, magpa-plastic surgery ka, ang mahal-mahal. Right. Diba? Mission is possible because of the power of God. Amen. Okay? Kaya natin dahil sa kakayanan ng Diyos. Amen. Amen. Kaya natin dahil sa kalakasan ng Diyos. Amen. You see? Inferiority. Ang problema dito ay, yung pagtingin natin sa ating sarili Right. na mababa. Right. Ako may problema dati niyan. Dahil, mahirap kami. Nahihiya nga ako yung mga kaklase ko pumunta sa aming bahay kasi mahirap kami. Ang epekto niyan ay naging inferior ako. Pero salamat sa Diyos. Amen. Nung ako'y maligtas, at aking napag-alaman ng salita ng Diyos. Diba? Kapag tayo ho ay magdepende sa Panginoon, i-claim ang kalakasan ng Diyos, Amen. kaya nating ma-overcome ang ating mga shortcoming, ang ating mga weaknesses. Amen. Kaya pala talaga tayong gamitin ng Diyos. Amen. Wala talagang imposible sa Diyos. Right. See? Kung papugihan ang paglilingkod sa Diyos, pos na kayo. Amen. Amen. Kung pagandahan ang paglilingkod sa Diyos, maraming madidisqualify dito. Tama, Pastor Joshua? Oo. Kung patalinuhan, yung mga first honor lang at saka mga cum laude at saka mga magna cum laude, yung pwedeng maglingkod sa Panginoon, may cum laude ba dito? Meron? Humble kayo Talagang iilan lang siguro. Tama? Pasalamat tayo. Lahat pwede basta't magdepende lang sa kalakasan. Amen. 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 Huwag niyo sabihin hindi kayo pwedeng magsulwining. Mm. Huwag niyo sabihin na hindi kayo pwedeng makapagbigay. Right. Hindi kayo makapagsulwining dahil nakadepende kayo sa inyong lakas. Right. Right. Sa inyong sarili. Right. Tama. Dumipende tayo sa Diyos at makikita natin, kaya pala. Amen. Amen. Makakaya pala. Pero, pangalawa, madali lang ito, pasubog. Okay? Timing lang yan, bumalik ang
Ilaw. Yung ilaw. Pagkatapos ko at bumalik ang ilaw, ay talagang siguro may kasalanan talaga ako. Ba't pinurusahan ako ng Diyos? Pangalawa, tingnan nyo. Go ye therefore and teach all nations. You know what? We have the power of God. Pangalawa, we have the plan of God. Amen. Anong plano ng Diyos? Go. Go. Hindi wait. Amen. Hindi sinabi maghintay ka lang dyan sa inyong simbahan. At ang tao'y pupunta lang dyan. Ang plano ng Diyos, go. Amen. House to house. Amen. Every street. Where there is people. Amen. Go there. Huwag piliin. Amen? Amen. God laid down His plan before us. Right. Diba? Mahirap ang misyon kung hindi natin alam paano gawin. Amen. Pero tingnan nyo, inilay down na ng Panginoon ano ang kanyang plano. Diba? Okay? So go. Amen. That's why meron tayong General Church soul winning every Saturday. Para mabigyan ang mga miyembro ng pagkakataon, privilege na makasama. Amen. But every day is soul winning day. Right. Find opportunities to win souls every day. Right. Amen. Yung Saturday is just, schedule dahil walang klase, walang trabaho. Iba ang impact kapag marami. Right. Nakita nilang marami ang lumalabas. Amen? At nagsosoul winning. Amen. Okay? So, pero araw-araw, we can win a soul. Amen. Find opportunities to win a soul every day. Magiging sensitive tayo. Okay? The plan of God is to go. Go ye. Sinong inuutosan dito? Ang church. Ang church. Are you with me? Right. Therefore, kapag miyembro ka ng simbahan, sabi ko kanina, walang exempted dito. Right. Lahat ho ay inuutosan ng Diyos na humayo. Amen. At mag-akay ng kaluluwa. Amen. Lahat dapat sa loob ng simbahan ay soul winner. Amen. Amen. Lahat dapat sa loob ng simbahan ay marunong mag-akay ng kaluluwa. Amen. Para kapag may bisita at sa tabi mo umupo, pagkatapos ng service, huwag mo nang pakawalan. Hello? Right. Kung hindi ka marunong, tatawag ka pa, Brad, dahil hindi mo alam. Pero kapag alam mo, ay parang gutom ka na, Leon, Amen. akin na to, di na to makakawala. Di ba? Iba tatawag ka pa ng iba kasi hindi mo alam. Walang exempted, pag-aralan mo. Kaya mo yan. Sa tulong ng Diyos, kaya mo yan. Amen. Lahat tayo dyan nagsimula. Ang problema lang, makapag-umpisa ka. Yung sabi ni Pastor Bong, totoo yan. Kapag naumpisahan mo, ay sunod-sunod na yan. Mai-encourage siya, kaya naman pala, kaya naman pala, kaya naman pala. Diba? Sa una, takot na takot ka. Baka kanungin ako dito, baka ang daming baka sa isip mo. Palitan mo yan ng kalabaw. Right. Hello? Kalabaw naman. Ang daming baka. Baka tanungin ako nito, baka hindi ako makasagot, baka awayin ako nito. Lahat ng negative Right. na pag-iisip nasa sayo, kaya hindi mo magawa-gawa. Right. Amen? Amen. So God has this plan. Go, and then ang plano niya ay para sa church. And teach all nations. Ang scope ng mission ay hindi lang tigbaw,
hindi lang matalo, hindi lang Leyte, hindi lang Pilipinas. Right. Subalit buong sanlibutan. Ha? Salamat tayo. Andito si Ma'am Joy V, dating missionary to India, Ma'am, ano? India. Amen. Okay? And who knows? Ba, pagtitipon ito dito sa mundo. Pero who knows? Balang araw, may tawagin dito na pupunta sa ibang bansa. Maririnig na lang natin, naging missionary na. Amen. Alam niyo ang dami ng dentist. Sabi nila, mas marami pang dentist kaysa ngipin na bubunutin. Ang dami ng nurses. Hundreds of thousands. You know? Mga board passers yan, mga registered nurses, pero diba? Ang dami sa kanila, hindi makapagtrabaho. Right. Sa kursong kanilang pinagtapusan. Diba? Teachers? Ang daming teachers. Sa church, ang dami kaming teachers na tag-5 taon bago makatrabaho. Hindi pa nakapagtrabaho, magma-masters na. Hindi pa nga nakapagtrabaho, masters na naman. Ang ating gobyerno, pinapataas lang ang mga requirements dahil walang trabaho na paglalagyan. Sa ibang bansa, kahit hindi ka nakapag-graduate ng elementary, may trabaho. Right. Dito sa atin, nakapagtapos na yung anak mo, nakapasa na sa board exam, wala pa rin trabaho, magma-masters na naman. You see? Right. Oh. Yung isang board passer, matagal bago nag-abroad na lang. Oh. Yung dalawa, mabuti, nag-surrender sa Bible School. Amen. Ngayon, mga staff na namin. Amen. Amen. Yung isa, 5 taon bago makapasok. Can you imagine? Ang saya-saya na ng mga magulang nakatapos ng kanilang mga anak. Pero, hindi pa rin makapagtrabaho. Right. Wala pa rin income. Diba? So, alam mo ninyo, walang imposible. I mean, no one is exempted sa mission. Alright? Ang scope ay buong sanlibutan. Amen. Buong sanlibutan. Hindi mo maunawaan paano. Pero kapag ang Diyos, no? Ang nagkaloob, kapag kalooban ng Diyos, ay talagang magiging missionary ka kung tinawag ka niya. Amen. Paano, Pastor? Paano? Paano? Hindi mo na problema yan. Problema yan ng Diyos. Right. Gagabayan ka ng Panginoon. Amen. So we have the plan. We have the plan from God. Anong gagawin natin? Pang-aralan sila ng kaligtasan. Anong sunod? Bautismuhan. That is incorporation. Pagpapalago yan ng local church. Bawat kaluluwang naligtas at nabautismuhan, no? Nagpapalaki sa simbahan. Amen. Enlarging the church. Ano pa? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Right? Andyan na ang prinsipyo. Andyan na ang plano. Right. Alam na natin. Ang kailangan na lang implementation. Amen. That's right. Ang kailangan na lang sumunod. Amen. Pwede mo na, noong hindi mo pa alam, pwede mo namang sabihin na, Pastor, hindi ko alam paano. Ngayon, alam mo na. Wala ka ng dahilan. Right. Amen? Amen. Member, alam mo na, wala ka ng dahilan. Amen. Kailangan mo lang pag-aralan paano ang
gawa. Amen. Like ang soul winning. Madali lang naman yan. Paano ka naligtas? Yan ang sabihin mo. Kung totoong ligtas ka, alam mo yan. I-testify mo sa Kanya, bakit ka naligtas? Right. You see? Kasi kung tama yung kaligtasan mo, ganyan pa rin ang mensaheng dapat mong ipaalam sa Kanya. Ganyan pa rin ang mensaheng dapat mo ipangaral sa Kanya. Right. There is only one gospel. Amen? Isa lang ang ibanghelyo, ang totoong ibanghelyo. Wala nang other gospel. You see? Ang gospel na siya nagdala sa iyo ng kaligtasan ay siyang gospel na magdadala din sa kanya ng ano? Kaligtasan. Amen. Just share that. Iwan ko, hindi ko maintindihan minsan yung iba. Bakit? Sabi nila, ligtas naman sila, pero bakit hindi sila marunong mag-soul-winning? Right. Di ba? Eh kung talagang ligtas kayo, paano ka naligtas? Yan ang i-share mo. Ganyan lang naman kasimple yan. Okay? We have the power of God. We have the principle of God. And we have the presence and promises of God. Amen. We have the promises of God. Tingnan nyo in verse number 20. Magtatapos na tayo. Very simple ang preaching. Teaching them to observe all things. All things. Lahat ng gusto ng Diyos na dapat ipabuhay ng isang Kristiyano ay ituturo natin. Kaya kami kahit hindi nyo gusto kapag ito ay katuruan ng Diyos, ay talagang ipapangaral namin sa inyo. Hindi kami mangangaral ng mga bagay na gusto lang ninyo. Ang ipapangaral namin ay mga bagay na gusto ng Diyos. Amen? Hindi dahil hindi mo gusto, hindi namin ipapangaral. No. Ang Christian life is not all about what we want. It's not all about the easy things in life. But it's all about what God wants. Kaya kahit mahirap, minsan kahit masakit, kailangan nating gawin dahil yan ang kagustuhan ng Diyos. Amen. Hindi madali ang iwan ni Pastor Melchor ang kanyang mga pamilya doon. Hindi madaling iwan ang simbahan doon na siya ang ginamit ng Diyos upang ma-start ang gawain doon. May mga miyembro na umiyak. Di ba? Hindi madali. Pero dahil gusto ng Diyos na siya ay pumunta rito, kahit mahirap sa kanya, hindi marunong to magsimwalo. Tingnan niyo yan. A new environment, a new dialect. Hindi siya marunong. Mahirap kapag hindi ka makapag-communicate. Right. Diba? Yung bibili ka ng asukal, bibigay sa iyo asin. Hello? Right. Yung sinasabi sa iyo na ara. Sa amin yung ara, meron. Pero kapag doon ka sa sa Semirara Island, ang ara doon, wala. Kaya merong Ilonggo pumunta doon, bumili siya. Bakal ganit, pabili ng asukal. Sabi ng tindera, ara. Naghintay siya, nabigyan. Inulit niya. Pabili nga ng asukal. Ara gani. Ara kag wala. Huli na lang niya naintindihan na ang ara doon sa kanila, wala pala. Sa amin, pag sinabi mong ara, meron. Kaya naghintay siya. Mahirap yan.
Asan si nanay mo? Maradigi si nanay, nag-bull down. Okay? Ano? Anong nag-bull down? Wala pala si nanay niya kumuha ng dahon. Maradigi si nanay, nag-bull down. Oh. Mahirap yun. Mahirap. Sa kadala-dala niya yung kanyang pamilya. Mahirap. Kung sa ating sarili lang, ayaw natin. Tama? Pero dahil yan ang kagustuhan ng Diyos. And lo. Tingnan nyo, ito na. Matatapos na tayo. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Posible talaga ang mission dahil sa power ng Diyos? Posible talaga ang mission dahil sa plano ng Diyos? Posible ang ang mission dahil sa promisa ng Diyos? He promised His presence to be with us. And lo, I am with you always. Sabi ng Diyos, kahit saan ka, kasama mo ako, hindi ka nag-iisa. Yes, sir! Amen. Di ba minsan mahirap yung iniisip natin na nag-iisa na lang tayo? Minsan kahit sa simbahan. Dati nung medyo bago pa ako, may mga pagkakataon talaga na I am so disappointed. Dahil feeling ko ako na lang mag-isa. Lalo na kapag lahat na ibinigay mo na sa preaching, parang walang response ang mga members. Nakaka-disappoint minsan. Yung feeling mo, parang wala nang pakialam ang mga membro. Parang isa ka na lang. Mag-isa ka na lang. Pero ang katotohanan, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Iwan man tayo ng lahat. Pwede nating pagkatiwalaan ang Diyos na hindi niya tayo iiwan. Let us open our Bibles in 2 Timothy chapter 4. Quickly, 2 Timothy chapter 4. Sabi dito ng salita ng Diyos sa pamagitan ni Pablo, 2 Timothy chapter 4. Look at verse number 10. Anong sabi ni Pablo? For them has forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Presence to Galatia, Titus unto Dalmatia. Only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable unto me for the ministry. Tingnan nyo in verse number 14. Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works, of whom be thou aware also, for he hath greatly withstood our words. Verse 16. Mga masasakit na experiences ni Pablo. Right. Iniwan siya ni Demas. You see? Pinersecute siya ni Alexander. Tingnan nyo in verse number 16. At my first answer, no man stood with me. Walang tumayo kasama siya. Kasama niya. Right? Nag-iisa lang siyang nanindigan. Alam niyo, mahirap manindigan yung nag-iisa ka lang. Right. Pero tingnan nyo, patuloy natin yung verse. At my first answer, no man stood with me, but all men, tingnan nyo, all men, what? Forsook me. Iniwan siya ng lahat. I pray God that it may not be laid to their charge.
Tingnan nyo in verse number 17. Ano yung napatunayan ni Pablo? Notwithstanding, the Lord stood with me. Amen? And strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Amen. Tingnan nyo, hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen. Iiwan ka man ng lahat, pero hindi ang Diyos. Amen. He is our most loyal friend. Iiwan ka na ng lahat, pero hindi ka iiwan ng Diyos. Pwede talagang pagkatiwalaan ng Diyos. You see? He promised His presence. He promised His protection. He promised His provision. Oh, takot kayo? Saan kayo nakakita ng pastor na matapat sa Panginoon na pinabayaan ng Diyos? Ha? Yung ibang mga young people, takot mag-asawa ng pastor. Ha? Daming young people na babae, takot mag-asawa ng pastor. Right. Bakit? Baka magutom sila. Normal na yun. Baka pumayat sila. Sa mag-aaral. Tingnan niyo yung mga asawa ng pastor. Kung totoo yan na sa isip niyo. Kung problema nga sa karamihan sa kanila, hindi na kakasya ang kanilang mga damit. Right. Amen. Tingnan niyo, pinabayaan sila ng Panginoon. Hindi. Right. Huwag ka Amen. lang mag-asawa ng pastor na tamad. Amen. Ay talagang magugutom ka kapag tamad. Right. Pero kapag masipag, matapang mangaral, lalo na sa pagbibigay, kung tayo matakot mag-aral ng pagbibigay, hindi naman tayo nagtitake advantage. Hindi pera ang habol natin, pagpapala sa mga miyembro. Hindi dahil sa nangangaral tayo ng salita ng Diyos, di ba? Nagko-covet kami ng inyong mga pera? No! Ang gusto namin, pagpalain kayo ng Diyos. Amen. Dahil kapag hindi kayo sumusunod sa prinsipyo ng Diyos, ay talagang hindi kayo pagpapalain ng Panginoon. Right. Nagkaintindihan ba tayo? Amen. Promise ng Panginoon to. At ang maganda, tingnan nyo, anong katapusang word, salita, sa verse 20? Ano yun? Amen. Alam niyo ba, anong ibig sabihin ng amen? Tama. So be it. Yes, sir. Pero Amen. mahigit pa dyan, alam niyo ba na ang isa sa mga pangalan ng Diyos ay Amen? Amen. He is the Amen, the faithful. Amen. Anong ibig sabihin dito? Pinirmahan ng Diyos. Ng kanyang pangalan, ang lahat ng promesa dito ay nasa expense, nasa credibility ng Diyos. Ang tanong, kilala mo ba ang Diyos mo? Right. Mapagkakatiwalaan mo ba ang Diyos mo? Kung kilala mo ang Diyos mo, hindi ka matatakot. Eh talagang, you will engage in mission. Ano man ang iyong status, sabi ko kanina, no?
Huwag mo sabihin mahirap ka. Kaya nga iniligtas ka ng Diyos para pagpalain ka. When preaching prosperity gospel. But what I am trying to say is, talagang pagpapalain tayo ng Diyos kapag tayo sumusunod sa Kanya. Amen. At ganyan naman talaga ang kagustuhan ng Diyos. At iniligtas Amen. tayo ng Diyos. No, sa kahirapan. Right. Kasi ayaw ng Diyos na mamuhay tayo sa miserabling buhay. Right. Gusto ng Amen. Diyos pagandahin ang ating buhay. Amen. Kung gusto mong gumanda ang buhay mo, be faithful sa mission. Amen. Get involved in mission. Amen. Mahalin mo ang mission. Amen. Mahalin mo ang mga alagad ng Diyos. Amen. Mahalin mo ang mga missionaries. Amen? Huwag kang magdalawang isip na suportahan ang mga alagad ng Diyos. Amen. Huwag kang magdalawang isip na suportahan ang soul winning programs nyo. Amen. Amen? Ano mang programa sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, suportahan mo. Amen. Diba? Magbigay ka para sa mga pangkurodo. Amen? Kung hindi ka man makasama, diba? Dahil sa schedule mo, pero dapat kung pwede lang makasama ka. Right. O kung hindi man, sige, magbigay ka. Pastor, pangkurodo para sa Solide. Amen. Pastor, pang snacks para sa Solide. Okay lang kayo? Amen. Talagang may paraan. Talagang pwede kang mag-participate. Hello? Oh. Saka kung may mga missionary kayo, magbigay kayo. Amen. Suportahan nyo. The best you can. Sabi ko sa mga huling mga missionaries namin, pambihira, mas pinagpala kayo. Amen. Bakit? Lahat na ng suporta ginagawa natin. Right. Last 2 weeks, andun kami sa isang mission namin. Kasi, nabili yung nirerentahan namin bahay at lupa doon, nabili ng oak. So, first week of May, itong linggong to, paalisin na sila. Ang ginawa namin, so naghanap ng bahay, walang bahay, may lupa. Sa isang sumisimba doon. Pinarentahan. So tinambakan ng lupa kasi bababa. Right. Amen. Pinadiran, pinagawa ng meeting place. Pambihira. Binakapan ng mga members, ang mga workers, punta doon. Amen. Sabi ko, pambihira. Magtatamad-tamadan ka pa ba? Yeah. That's right. So I will do my best as your sending pastor. I will encourage the church the best I can. Amen. Para magawa namin ang lahat ng pwede namin gawin. Matulungan kayo. Amen. Nasa inyo na ang problema That's right. Right. Tama. kung magtatamad-tamaran kayo. Amen. You're gonna blame us one day. Right. But the best we can, as a responsible sending church pastor, I will do my best. Amen. Ha? Noong una nga, sabi ko sa kanila, yung unang mission natin, 1,000 yung suporta ng simbahan. Dahil yan lang yung makakayanan ng simbahan. 1,000 a month. May pamilya. Hindi ko maintindihan paano sila nakasurvive. Ang nakita ko lang, yung puso ng missionary namin ay committed sa mission. Amen. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan. Ang naintindihan ko lang dahil sa Diyos. Amen. Kaya umabot sa 20 years ang aking support dahil parang nagigilty ako. Sabi ko sa kanya, Pastor, hanggat hindi mo sabihin i-cut off ang support, pagpatuloy namin yan. Not 20 years. Ano niya, pinakat off. Itong mga huli, sabi ko sa inyo, tingnan nyo. Maliban dyan, may mga members pa na nagbibigay. Amen.
Kahit ano nang pwedeng itulong. Right. You see? Mission is possible. Amen. Huwag Amen. matakot. Why? The power of God is available. Hello? The plan is available. The presence of God, the protection of God, the provision of God, the preservation of God. Amen. Andyan na lahat, nakapackage yan. Kailangan na lang natin panampalatayaan, paniwalaan, Right. Amen. and put into action. Kayong mga tinatawag ng Diyos, huwag kayong matakot. Right. Amen. Amen. Huwag kayong matakot. Magsuko ng inyong buhay. Ha? Mag-Bible school. Kayong mga lalaki. Amen. Tawag kayo ng Diyos, huwag kayong matakot. Amen. Diba? Why? Mission is possible. Right. Okay? Wala nang pinakamasayang buhay yung tayo ho ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Right. Amen. Kahit anong dami pa ng pera mo, kahit anong sikat ka pa, kung nasa labas ka ng kalooban ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng tunay na peace of mind, Right. ng tunay na joy. Tayo, pastor, kahit simple lang, kahit kampong lang, kamatis, masaya na tayo. Parang lechon at saka hamonado yung kinakain natin. Alam niyo ba, maraming tao, ang daming masasarap na pagkain, pero miserable ang kanilang mga buhay. Right. Tayo kahit simpleng pagkain lang, simpleng buhay lang, Right. diba? Masaya tayo. Bakit? Alam natin tayo'y nasa kalooban ng Diyos. See? So I hope nakapag-encourage po ito sa fellow pastors ko Amen. at Amen. sa inyong mga tinatawag ng Diyos. Huwag kayong matakot. Amen. Sabi ko na sa inyo, totoo ang salita ng Diyos. Kami ang mga buhay na patotoo. Amen. Hindi kami pinabayaan ng Diyos. We are not talking here, no, about empty things. We are talking here sa realidad. Right. Amen. Patunayan namin na talagang napakabuti ng Diyos at lahat ng sinasabi ng Diyos ay totoo. Amen. Amen. Amen? Let us do more in missions. Amen. Lakihan mo pang bigay mo. Amen. Hello? Okay? Magiging masigasig sa sulwinin. Amen. Bakapi yung paso mo, back up sa paso mo. Amen. Mag-enjoy ka sa buhay mo. Amen. Hello? Dahil baka darating ang panahon na hindi mo na kaya. Right. Alam niyo sa church, merong isang member dyan na ngayon ay hindi na makakapunta sa simbahan dahil sa health issues. Sa edad niya at saka sa health issues. Kilala nila. Ang pamilya nila ay isa. Talagang blessing sa church. Amen. Dati Sunday school teacher ko, preacher ko, driver, nanunundo. Nagkasakit. Dystonia. 1 in a million na sakit siya. Pero alam ni Doc yung anong dystonia. Yung mga lubag sabi niya. Hindi alaway. Parang aswang. So kung hindi lang sa mga relaxant, mas sobra pa dyan. 15 years na. 15 years na. Hindi na siya makabago. Hindi mo na maintindihan ang kanyang salita. Pero
every service namin, naka-online siya. Amen. Amen. Right. Sa alam niyo ano yung maganda? Intact ang kanyang tithes and offering. Amen. Right. Kahit hindi na siya makapunta sa simbahan, kumpleto yun. Tithes, mission, Amen. commitment Praise the siya. Lord. Amen. Hindi mo na maintindihan kung magsalita siya. Right. Pero intact. Karamihan sa atin, nandyan tayo. Pero wasak. Hindi intact. Wasak ang ating giving. Hmm. Ano, nakakataba ng puso ang katulad nitong mga miyembro. Sometimes, wala naman tayo. Right. Sabi ko minsan, daming backslider. Ba't siya ba? Sana yung mga backslider. Pero hindi naman natin pwedeng questionin ang kalooban ng Diyos. Amen. Diba? So, napakalaking pagpapala ang kanyang buhay. Kung kaya ng isang miyembro na hindi na makapunta sa church, hindi na maintindihan ang kanyang salita, hindi na makabangon sa kanyang sarili, ikaw ang lakas-lakas mo pa. Right. Kung kaya niya mag-involve sa mission, we know he is one of our prayer warriors. Amen. Kung kaya niya, ikaw ang lakas-lakas mo. But hindi mo makakaya. Right. Loving Lord Heavenly Father, maraming salamat. Sa inyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, at ano man kami, ano man ang aming background, walang discrimination sa mission. Lahat ay po pwede. Lahat ng anak mo ay po pwede. Kailangan lang namin magkaroon ng tamang puso. Na ipangaral ng iyong salita, it is my prayer na makita ang bawat isa na buong puso nag-i-involve sa misyon. Masayang nag-i-involve sa misyon. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang sunod na mga ngaral ng inyong salita kasubong, and continue to give strength sa bawat isa. Panalangin namin, Panginoon, ay may balik ang electric power. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus, naming Diyos na pagligtas. Amen. Thank you and God bless everyone.